What is up you guys, it's the boy Joshua D, back at it again with another YouTube video, and welcome back again to my YouTube channel. And for today's video guys, bringing you the best tips and tricks, also my strategies, and also my secret on how to build and grow your YouTube channel. And I'm here to put you further even faster on media that's coming up. If you are new here to my channel, consider subscribing. And for today's video guys, pag-uusapan natin yung 6 ways on how to be more productive when you are bored. Kasi alam ko naman sa inyo na ngayong quarantine days, napo-bored tayo. Yung wala tayong magawa sa buhay, yung talagang sa bahay ka lang, nakakatambay ka lang sa bahay. Ano yung pwede mong gawin para mawala yung boredom mo? Bago tayo magsimula guys, gusto ko lang i-shout out si Auntie La na naging member po ng aking YouTube channel matagal na. Okay? So itong si Auntie La, naging member po siya sa aking YouTube channel, and don't forget to subscribe to her channel. Okay? Mag-subscribe na po kayo sa kanyang YouTube channel and click the notified button para nga ma-notify kayo sa lahat ng mga ipopost niyang video. Okay? So, thank you so much sa lahat ng mga nagpapa-join pa rin sa akin. Maraming salamat po to support my channel and also my YouTubing career. And of course, sa mga gusto pang mag-join sa aking YouTube channel membership, mag-join lang po kayo, and meron po tayong exclusive YouTube content tips para sa inyo po na willing matuto at willing malaman kung ano yung kalakaran namin dito sa YouTube. Tip number 1 natin is take online classes. Okay? Ano tong ibig kong sabihin itong take online classes? Alam ko naman sa inyo na merong madalas naman yung iba may wifi, may data. Why not mag-take ka ng online class? Okay? It's either your courses, it's either online job, or alam mo yung online classes about ibang language, other languages na pwede kang matuto para ma-motivate ka. Dito sa online class na to, kung example sa course mo, ano yung mas gusto mong kunin? Example ako, ICT yung kinuha kong course, and maghanap ako ng online classes na about sa ICT program. So example ikaw, kung ano yung hilig mo, it's either cooking ba, kung sa beauty ba, ganyan-ganyan, or beverages ba, or something culinary, ganyan-ganyan, mamili ka sa mga online classes website para sa ganon dito ka matututo at ma-motivate pa. Tip number 2 natin is declutter or clean spaces. Okay, alam naman natin dito na may mga pagkakataon na hindi natin naaayos yung mga bagay-bagay. Mga hindi natin naayos na mga gamit natin, yung space ngayon natin guys, kailangan malinis yan. Yung mga hindi mo na masyadong nagagamit, itapon mo. Yung mga hindi mo na masyadong napapakinabangan, i-move away mo. Ilagay mo siya sa box or something na storage box para doon mo ilagay kung kailangan mo pa. Kung kailangan mo pa siya, huwag mo itapon. Ilagay mo lang siya sa isang storage box kung saan para ma-clear yung space mo. So example, sa kwarto mo, gusto mong malinis yung kwarto, gusto mong maganda yung surrounding, ganun yung gagawin mo. Mag-declutter ka sa mga bagay na hindi mo na masyadong nagagamit. It's either na magtapon ka or it's either na magtago ka, ganyan. Mas okay na din ito kasi para mas organize ka sa mga space mo. Okay, kasi nga 'di ba mayroong tinatawag na I need space. Kasi minsan tayo kailangan natin ng space kasi medyo napupunuhan na tayo ng mga bagay-bagay. Kailangan mong gawin 'yan. Kung sa tingin mong hindi na mapapakinabangan yung isang bagay, pwede mong alisin, itapon mo or itago mo ganun. Para sa ganun, malinis yung area mo. Number 3 tip natin is decluttering music. Kung meron kang playlist diyan about music, mag-alis ka ng mga music na hindi mo na masyadong napapakinggan. Mga music na mas lalong hindi mo na mapapakinabangan. Example, yung mga oldies na music, ganyan-ganyan. Tapos gusto mong mag-save ng panibagong version ng mga kanta, pwede mong alisin yung mga hindi mo na masyado napapakinggan. Pero I suggest, kung mahalaga yung kantang yun, itago mo lang siya, huwag mo siyang i-delete. Kasi sa akin, nilalagay ko siya sa flash drive kung hindi ko na kailangan yung kantang yun. Yung mga oldies na kanta,
yung mga 2010, 2019, 2014 na mga kanta, nasa flash drive ko po siya. Yung nasa playlist lang po ng aking phone is ngayong 2019-2020. Yun lang po yung mga playlist na kanta na nandito sa phone ko para hindi masyadong mapuno yung storage mo, para alam mo, iwas full memory storage na kapag example nagpipicture ka sa mayroon kang event na sinalihan or mayroon kang organization or something na birthday parties or sabi occasion, ganyan-ganyan na gusto mo mag-picture, mag-video, tapos nagkataon na ganun yung nangyari, full memory, ganyan-ganyan, diba? Sayang yung memories na yun. So make sure na kapag meron kang mga kanta or music na hindi mo na masyadong mapapakinabangan, i-declutter mo siya, alisin mo siya, i-remove mo, or is either na itago mo. Kasi I-recommend ha guys na i-save nyo na lang sa flash drive para sa ganun nandun pa rin yung kanta. It's either your video or photos. Okay? Same as itong music or photos or videos, pwede kang mag-declutter dyan mga yan, mga hindi mo na nagagamit na photos. Yung mga memorable naman na pictures or videos, isave mo siya sa flash drive, ganyan. Or sa computer mo. Para sa ganun, doon mo na lang maalala yung mga nakaraan, ganun. Para mas okay na din yun kasi ngayong 2020 na to, kailangan bagong generation ulit. Matatapos na naman ang 2020 soon and bagong generation na naman and kailangan mag-declutter talaga para new version ulit. Okay? Kasi sa akin, this 2021 again, syempre magre-remove ako ng mga files na hindi mo na masyadong nagagamit at magre-remove din ako yung mga bagay na hindi ko na masyadong napapakinggan na music, ganyan-ganyan, lalo na sa mga pictures and videos. Okay na din yung ganun para mas organize yung mga playlist mo, your photos or videos na nakalagay sa phone mo. Lalo na yung mga applications na hindi mo na nagagamit, i-delete mo na yan. Tip number 4 natin is use guided meditation. Okay, paano ko to sinabi guys? Quotations, ito yung mga inspirational na quotes, yung mga motivational quotes, yan po yung gamitin nyo. Ako, ang ginagawa ko personally, nag-search ako sa YouTube yung mga motivational na messages, motivational na songs, ganyan-ganyan, lalo na Christian musics, ganyan. Kailangan po nating ma-motivate pa mas lalo. Lalo na pag nandito tayo sa YouTubing career natin, hindi natin maiiwasan yung pagiging frustrate natin sa sarili, yung mga pagkaka-embarrass natin, lalo na pag nag-vlog ka outside, kakaisip ka ng, hala, shucks, kaya ko ba to, ganyan, nahihiya pa ako, ganyan. And kailangan mong i-motivate yung sarili mo. Alam nyo, kahit na may nagmo-motivate sa inyong tao, kung hindi nyo tutulungan yung sarili nyo, wala din lang. Mas okay kung minomotivate kita, minomotivate ko kayo bilang content creator or isang manonood lang, make sure na tulungan nyo din yung sarili nyo. Tulungan nyo din yung sarili nyo, i-motivate yung sarili nyo para sa ganun, maging effective. Okay, maging effective lahat ng mga sinasabi ko to. Kasi pag hindi mo tinutulungan yung sarili mo, na-motivate yung sarili mo, walang mangyayari. Okay, sinasabi ko to sa inyo para ma-motivate kayo, para hindi kayo ma-down. Okay, para sa ganun may ginagawa pa din kayo kahit na bored na kayo ngayong quarantine na to. And syempre, hindi naman natin maiwasan yung ganun. Diba? So, nandito ako para magbigay sa inyo ng mga couple of tips. Syempre, gusto ko din makatulong sa inyo kasi nararanasan ko din naman yan, why not share ko sa inyo, diba? Tip number 5 natin is planning with foods. Okay, anong ibig ko sabihin dito sa planning with foods na to? Kadalasan naman is food is life. Okay, hanap ko naman din guys, food is life. Walang makapigil sa'yo kapag gusto mong kumain, pero make sure na pagplanuhan mo yung mga pagkain na kinakain mo. Lalo na pag gusto mong magluto, iplano mo yan. Example sa akin, ginagawa ko pag may gusto kong kainin, pinaplano ko muna kung ilan yung tansya mong kailangan mong kainin, ganyan, para mas okay naman sa katawan natin. Para mas, alam mo yung nutritious, ganyan. Lagay mo sa notebook mo or sa isa mong planner na kung ano yung gusto mong lutuin with that day, para sa ganun, organize ka, ganyan. Then yung mga bagay na gusto mong bilhin online or gusto mong bilhin to the market,
isulat mo na yan para mas organize kapag nasa market ka na ganyan, automatic nang yan na yung bibilhin mo para hindi ka na malito. For example, nasa market ka na, malilito ka pa kung ano yung bibilhin mo. Mas okay kung organize ka, isulat mo na yung mga listahan. Kaya nga may listahan kailangan may key pointers ka sa bibilhin mo kung bibili ka ng mga pagkain mo, 'di ba? Katulad din yan sa cooking. Kung gusto mong mag-cook, gusto mong may nagagawa ka sa buhay, yan, magluto ka. Make sure na isulat mo yung mga recipe niya para sa ganun organize yung lutuin mo para sa ganun masarap, ganun. Pinaka-last nating tip is learn languages. Learn other languages. Okay? Paano ko to sinabi, guys? Pag nag-learn ka ng other languages, makakatulong yan sa paghahanap mo ng trabaho soon. Okay? Lalo na ngayon is in demand na yung mga online job, or alam niyo yun, kapag nasa labas ka, kailangan yung ibang languages. Mas okay na alam mo yung ibang language. Example, papasok ka sa mga Korean na restaurant, Japanese restaurant, ganyan. Kailangan mo talaga makicommunicate. Kung example, papasok ka sa Starbucks, may mga customers ka na magaling mag Korean or Japanese, ganyan. Syempre, alam mo mag-communicate sa kanila. Isa sa mga asset mo na yan kung matutunan mo magsalita ng mga ibang languages. Pinaka-importante yan, learning on other languages. Sa akin, nanonood ako ng mga Korean dramas and Japanese drama or something, movies, ganyan. Siyempre, na-adapt mo yun, natututo ka. So, ikaw kung gusto mong matuto ng mga ibang languages, why not gawin mo ngayon na quarantine tayo? Ganyan naman talaga, di ba? Naghanap ka ng motivation mo sa sarili mo para ma-motivate ka pa. So yun lang guys yung video natin for today, and don't forget to click the subscribe button and sa katabi niya yung bell to be updated whenever I upload a video every week. And for more videos, just click over there, the I button dyan sa taas. Meron pa yung mga videos ko na hindi mo pa napapanood, why not check it out. Sa mga gustong sumali sa aking YouTube membership, just click over here, just click the sign button over there. May makikita kayong sign up now na nakasulat or subscribe now sa aking YouTube channel. I-click nyo na po yan para mag-join sa aking YouTube membership. Sa mga willing matuto. Okay? So, thank you very much for watching. Stay awesome and God bless you. Spread love and not hate. And always remember, mga ka-Joshua addicts, encourage one another and build each other up. See you guys on my next vlog. Bye-bye. Peace. Courage I chose